Sa mga balitang pambansa, aarangkada na po simula ngayong araw ang campaign period para sa mga lokal na kandidato para sa darating na eleksyon. Mayroong 45 araw ang mga local candidate para mangampanya, pero hindi pwedeng mangampanya sa April 17 at 18 dahil sa Semana Santa. Hindi rin pwede sa bisperas at araw mismo ng eleksyon sa Mayo 12. Paalala po ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato tumalima sa kanilang alituntunin sa pangangampanya. Naghihigpit na kasi ang COMELEC kontra sa bilihan at bentahan ng mga boto. Binabantayan na rin daw ng COMELEC ang laki ng campaign materials at kung saan ipinapaskil ng mga kandidato ang mga ito. Sa iba pang balita, naniniwala po ang isang eksperto na posibleng hindi pagbigyan ng ICC ang interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, tatanungin pa rin ng ICC ang mga biktima kung anong sentimiento nila oras na maghain ng petisyon ang kampo ni Duterte. Isasaalang-alang daw kasi ng korte ang sentimiento ng mga biktima ng drug war sa desisyon kung palalayain si Duterte o hindi. Ang tingin ni Attorney Conti malabo dahil may kakayahan ng dating Pangulo na impluwensyahan at manira ng mga ebidensya. Sa katunayan, posible pa raw madagdagan ang kinakaharap na kaso ni Duterte sa ICC kung may i-pressure sila ng mga testigo. Hindi rin daw makatutulong sa kaso ni Duterte ang patuloy na panghaharas ng kanyang mga taga-suporta sa mga biktima ng drug war maging sa mga taga-ICC. The court will not bow down or bend to their political exercises. Pero the fact itself that they are doing that could be wrong and should be penalized. Yan nga po ang tinig ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Samantala mga kapatid, naglatag naman po ng mas mahigpit na guidelines ang DSWD sa distribusyon ng ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, malinaw na nakalagay sa guidelines na mga nasa low income at kumikita ng mas mababa sa minimum wage ang pupwedeng maging benepisyaryo ng AKAP. Ipapublish din daw ang listahan ng mga benepisyaryo. Paglilinaw pa ng ahensya, dadaan sa striktong evaluation ng mga mag-a-apply sa programa. Hindi rin papayagan ng mga politiko o kandidato na sumama sa distribution ng ayuda. Ginawa po ito ng DSWD para maiwasan ang pangamba na magamit sa pamumulitika ang programa lalo na po ngayong paparating na eleksyon. Eksklusibo namang ibinahagi sa News 5 ng isa nating kababayan ng video ng napasukan niyang scam farm sa Myanmar at kung papaano sila'y kinukulong sa compound. Ang kwento ng OFW na si Mimi, August 2024 siya natanggap at lumipad para mamasukan sa isang call center sa Thailand. Pero laking gulat niya nang ibiyahe siya ng employer papuntang bansang Myanmar. Sa mga palihim na kuha niya, makikita ang ilang villa ng mga Chinese big boss at mga 7 palapag na gusali na pinapasukan niya sa loob ng scam farm. Pinakita niya rin ang itsura ng kulungan na pinaglalagyan sa kanya nang isumbong siya ng isang katrabaho na balak na daw niyang mag-resign. Nitong Miyerkules, nakabalik na po ng bansa si Mimi kasama ang higit 100 mga Pilipino na nasagip ng salakayin ng mga otoridad ang scam farm. Pero ayon sa police attaché ng Pilipinas sa Thailand, nasa 200 pang mga Pilipino ang kailangang ma-rescue sa Myanmar.